mga salita mo, mga tawi, Panginoon. At bless mo ang mga puso po namin, Panginoon, at maging ako nagagamitin ko lamang para magkakaya sa inyong salita. Lord, let your will be done, Panginoon. At nawa, Panginoon, tulungan mo kami na maset aside mo na lahat ng mga inisip namin na ibang mga bagay at mapalitan po ito ng Word of God, Panginoon, yung mga salita mo. Sa ganun po, Panginoon, ito po'y umimo po sa aming mga puso at masyadong mga kalakasan. Salamat po. Ito po ang manalangin ng Jesus' name. Amen. Siguro palakpakan po natin si Lord. Ayan, sabi mo masatabi mo, na-feel mo ba yung presence ni Lord? DJ, feel na feel mo naralan mo. Okay po, good morning po sa bawat isa. Good morning po rin po. Okay. So, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning. Blessed morning. Ayan po. Ano na po ngayon? March 29. Yes. Kumusta po yung ginawa ng March sa inyo? Mga nagpo-post sa Facebook dyan. Yung mga March, yung hindi ka maganda, ganun ka, yung mga ganun bugod po. Amen? Meron po mga ganun, di ba? Pero meron naman nagpo-post na, thank you March, dahil napakabuti mo. Tapos, wala pang April. April Fools na daw. Diba? Marami ng mga parang nagpa-prank. Pero may mga nagpo-post naman na, April, be good to me. Maging mabait ka naman sa akin. Amen? Kasi po dito may mga ganong mindset. Yung sometimes, yung akala niya yung isang buwan, o yung buwan na ito hindi naging maganda sa kanya, pero susunod na buwan, minamanifest na niya na magiging maganda ito. So yun po yung mga ganon. Okay. Kaya ko po nasabi yung kasi po kadalasan po sa mga social media posts na nakikita ko is ganun po sila. Akala nila na yung buwan na yun is hindi po naging maganda sa kanila, pero kahit kailan po, sabi nga po, si Lord di po nagkulang doon tayo po sa kanta kanina. Amen po ba? At siya po yung God is good all the time, and all the time our God is good. So ang ating pong devotion kahapon, nasa book of Ecclesiastes, sabi nga po doon, di ba, iniangkot niya lahat ng bagay, no? At tamang kapanahonan. So siguro yung March mo, ito yung panahon mo na hindi masyado maganda. Pero, hindi lang doon natatapos sa panahon na meron pa rin panahon na magiging maganda. Amen po ba? Sa Pilipinas, sa mga bagyo po na dumarating sa atin, may mga panahon talaga na babagyuhin po tayo. Pero yung bagyo na yun po ba, mananatili po ba sa Pilipinas? Hindi naman, di ba? Aalis din po at sisikat po muli ang araw. So, ngayon po, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam po, maaga tayong nabis lahat. Simple, konting recap lang po sa mga napag-usapan natin ng this previous weeks and months. Yung pong ating pa rin pong topic dito is the kingdom in waiting, nung nakaraan. Tapos, having a seeing eyes. Sino po dito nagkakaroon na ng mga ganun, yung mga spiritual na mata. Na nakikita mo na yung mga bagay na nakalaan para sa iyo ni Lord. Sino po dito yung mga ganun? Ay, salam po. Sino po dito yung ganun? Yung nakikita na niya yung mga hinihanda ni Lord sa kanya. Yung parang nag-vision na niya. Pero sabi naman ni Lord, na wala pa nakakakita, tapos sa ilan doon, wala pa nakakarinig. Kung ano yung mga hinihanda ng Panginoon. Pero sabi nga po rito, sa week 2, nung team na yun is a perfect body. Sino po dito yung unti-unti? Nagda-diet na. Yes. Ano, sino po dito yung unti-unti, no? Meron na siyang disiplina sa sarili niya. Hindi na siya masyadong magpupuyan, kunti na lang. Diba? Tutulog na lang, mga alas 3, 4, no? At nagiging magandang na siya, yung physical appearance po niya. Perfect body. Remember, our body is not the Holy Spirit. Amen? I-recap po ito po yung hobby ko sa tuwing nag-preach po ako. Kasi po minsan nakakalimutan po natin. At yung week 3 nun, we're having harms. No? Yung hindi po tayo aayaan talaga ni Lord na mapahamak sa pagtitulog po natin sa at yung week 4, reigning with King Jesus. Sino po dito nangangarap at naniniwala na someday maghahari siya kasama ng Panginoong Yesus sa lahat? Yan, dapat i-claim mo yan. No? Yung pangalawa, nung February, what it takes to prepare. Hindi ko yung nakakaalala naman, dapat po meron tayong
preparation para sa kingdom in waiting. Sino po dito nakakaalala nun? Dapat may preparation or preparation. At yung week 1 po nun is sanctification of the body. No? Ito po yung masanctify po talaga dapat yung ating mind, will, and emotion. Minsan po kasi hindi na sila malinis. Ibig ko sabihin, ang dami ng bahid ng hatred, ng hinanakit, ng unforgiveness, no? At akala mo healthy ka pa, physically, pero yung mga elemento pala ng soul mo na yun is hindi na sila nasa-sanctify ng maayos. Kailangan, bago po tayo makapunta sa kalangitan, is na-sanctify po sila o nalinis po ng ating Panginoon. No? At week 2 po na is sanctification of the body and soul, yun natin po yun. At despise not discipline. Kailangan din po natin yung disiplina bilang mga lingkod ni Lord. Sino po dito may disiplina? Yung kahit may pedestrian na lane na doon, tumagawin pa rin dito. Nakikigas yung po ba? Yung pong isang kasabihan ng isang counselor dito, alam ko yung mahabol dati si Counselor Amos. Sabi niya, magiging parang Hong Kong lang daw ng Pilipinas kapag yung mga Pilipino marunong nang tumawid sa pedestrian lane. At hindi na nag-jaywalking. Sino po dito naranasan na jaywalking? Ako, amin po ako, naranasan mo rin lang, napag-late na ako. Tapos malayo pa yung Pero ingat lang po tayo kasi sa Pilipinas po kasi ganito. O sa ibang bansa muna, kapag po nakita nila na may patawid na sa pedestrian lane, ihinto na po sila malayo pa lang. Sa Philippines, ibahin nyo, nakita nila may papatawid na, bibilisan pa nila, uunahan pa nila yung tumatawid. Kaya po nangyayari is nakakasagasa po sila. Ano po ibig ko sabihin? Kailangan din po na tayo po ng mga Christian na gusto natin sa kingdom waiting, gusto natin na makapunta doon, maghari kasama po niya, kailangan din po natin ng disiplina. Amen? Amen. Yung pangapat, with 4, living a life of holiness. Sabi mo sa tabi mo, holiness. Holiness. Hirap po mamuhay sa kabanalan, lalo na tulad namin na galing po sa mga mundo babali. Mahirap po i-convert agad yung sarili natin. No? Pero wala pong imposible sa Panginoon. Kailangan lang is magpatuloy ka, kailangan po na magpatulong ka rin kay Lord at surround mo yung sarili mo ng mga mananampalataya para po makapamuhay ka na may kabanalan. Pag yung mga kasama mo, sabi nga, bad companies corrupt good character. Yung mga kasama po pala, no, is posible na makapagpabago sa iyo o maging mas katulad ka nila. Kaya mas maganda po na surround mo yung sarili mo ng mga mananampalataya na naniniwala kay Jesus. Amen po ba? Amen. At yung ating pong week 3 ngayong March, ang tema for this March is prize for the prize. Una yung preparation po dito. Week 1, your labor is not in vain. Hindi nasasayang ang inyong pagpapagay. Naalala niyo po ba yan? Yes. First week of March, no? Akala mo, bali-wala na yung pagmamag mo, pagbabalis mo, pag-ibalik mo, no? Pag-tutulong mo sa medical mission, no? Pag-attend mo, no? At lahat pa po yun, no? Pero gusto ko lang po i-clarify din, kagaya po nung sinabi ni Pastor Say, hindi po lahat, no, ng mga ginagawa mo para kay Lord is hindi nasasayang, no? Ibig po niya sabihin doon, minsan kasi may mga ginagawa tayo na masakit sa loob natin, parang napipilitan ka na lang, tapos sa looban mo, hindi maluwag sa loob mo, no? Yung pagsunod mo, minsan hindi po lahat, no, is talagang kinalulugan ng Panginoon, no? Kasi alam po niya, no, bago mo pagawin, no? Yung skipong puyat ka na, no? Abot ka na, wala ka pang tulog, galing ka pang school, pero may pinapagawa pa, no? Pero susunod ka dyan, merong kagalakan pa rin, is malulog po ang Panginoon at alam po na hindi po nasasayang ang mga yun. Amen? Week 2, according to each man's work. Kaya nga po na sinabi ko, yung pong salitang, well done, my good and faithful servant. Si Lord po, kapag po nandun na po tayo sa kalangitan, no? Masarap pong mapakinggan yung salita niya, yung sentence na yun sa Lord. Amen? Pero, yun nga po, huwag mong sasabihin na, Panginoon, nung po ako'y nabubuhay,
buhay, nagpalayas po ng mga demonyo sa pangalan mo. Ano yung pinangarap ng salita mo? Sa ganito, ganyan, sa ganitong lugar, ganito, ganyan. Ako yung nag-drums ng 4 months. Diba? Ako yung nag-solid ng 1 year and a half. Ano nangyari after po nun, no? Ibig ko sabihin, baka sabihin sa Lord na hindi kita kilala. Yun pala, hindi ka pala nagpatuloy hanggang wakas. Yan, sabi ko na salita ni Lord, ang mananatiling tapat hanggang wakas lang siya. Yan, hindi kontrata yung sa church. Amen? Kasi po, kapag ganyan yung mindset mo na, tinanggap ko naman na si Lord as my Lord and Savior. Save na ako. Nagpasamulit naman ako ng 2 years dyan. Okay na lang. Pero ang ginawa after ng doon pala is bumalik ka sa dating buhay at hindi ka na nakuha mong namatay, no? Ganito na yung ginawa ko, pinalik kami dating buhay tapos hindi ka na bumalik kay Lord, no? Delikado ako kapag naman. Amen? Diba? Kung parang naseryoso natin. At yung week 3, eternal gain. Alala niyo po ba yan? Kailangan po na maano po natin sa mindset po natin ito. Kailangan na ma-recap natin kasi minsan yung isip ng tao may amnesia po yan. No? Konting ano lang, wala na. Sabi nga, may mga buto na nalaglag sa matinig. No? At sa mga bato. No? Pero pagdating ng mga problema, pagdating ng mga ibon, may mga damo na tumubo sa lugar na yun. Inukat ang mga buto, kinain ng mga damo, yung tumubo na halaman doon. Parang yung Word of God. Minsan yung mga preaching po na ito, no, hindi mo alam na naitanim lang pala sa mabandang lugar, no, o sa madilim na lugar. Pagdating ng problema, ng pagsubok, bigla ka nawala ng trabaho, na-problem yung family mo, bigla ka nagkasakit, bigla kang natisod ka sa kapwa mo mananampalataya, no, wala na. Salita ng Diyos ay hindi nanabili sa'yo. No? At hindi po yung lumagot ng bunga. Pero, yung mga sabi mo, pero, naitanim ang salita ng Diyos sa matabang lupa. No? Tutubo yan, halago, mamumungan. No? At mamumungan ang 6 kilograms na lumahapaw. Amen? Amen? Okay, sige po. Gusto niyo po, gulatan pala. At next, nung last week po, si Brother Josh, never be short-sighted. Sabi mo sa kalili mo, never be short-sighted. Nung nakaraan po, pinaliwanag sa atin no, ni Brother Josh na tayo po mga Christian, dapat hindi tayo short-sighted. Kung ano lang yung nakikita kasi minsan ng mga physical na mata natin, kung ano lang nakikita ng kayang gawin ng tao, yun na yung pinaniniwalaan natin. Dapat, makikita po sa atin yung mga bagay na hindi pa natin ng mata, hindi pa natin ng na, no? Yung mga pangako ng Diyos, no? Pagdating po natin sa kanila. Amen? Actually, hindi lang po yun eh. Hindi mo na ayun, kasi sobra po sa age. Hindi mo na antayin pa na mamatay ka muna, makapunta ka sa langit para makuha mo po yung mga promises ni Lord. Kahit buhay ka, kaya kang pagpalain. Amen? Yung lang simpleng ginigising ka niya araw-araw. Yung simpleng binibigyan ka niya ng motor, ng panggas. Lalo na po ang mahal ng gas ngayon. No? Yung simpleng binigyan ka niya ng work. Pinatapos ka niya ng pag-aaral. Kompleto yung family mo. Diba? Nagkaroon ka pa ng bahay at lupa, ng kotse. No? Ibig sabihin lang yan. No? Na talagang si Lord ay hindi niya haantay muna na mamatay ka para makuha mo yung mga bagay na gusto niya na you need to fix your eyes on Jesus. At sa mga kingdom ng mga prize for the prize. Amen? Amen. Okay, mag-start na po ako. Ayan pa rin po yung ating pong tema, no? Ngayong month na ito, the prize for the prize. Mayroon po siyang Tagalogan, amen? Sa mga nag-preach, mayroon din po siya, di ba? Pero ito po yung kabayaran, no? Ng mga gantimpala. O ito muna yung kailangan mong gawin para makuha yung mga reward. Naniniwala po ba kayo doon? Yung pong mga reward, yung pong mga belt ni Manny Pacquiao, yung pong mga trophy sa basketball, yung pong gold medal ni Heidelin Diaz, no? Yung iba pong mga reward, no? At iba pang mga achievements po nila. Meron po muna silang ginawa dyan bago po nila nakuha. Amen?
Kaya ikaw, sa katabi mo, ikaw, dapat may gawin ka muna. Pansin niyo po ba pag si Lord sa Bible kapag may rewards siya na nakaready sa'yo, gusto niya na may gawin ka muna. Nagigasa po ba yan? Example, yung paralisado na lang. Kumain pa. Buhatin mo ng higaan. So, kailangan may gawin muna siya. Dapat, kahit paralyze siya, ibig sabihin ni Lord doon, maniwala ka na makakatayo ka. Maniwala ka na dadala ka. Amen? Dito, nagpipray ka ng, sabihin na natin na, ng word, na maganda. Pero, kung wala kang gagawin, kung hindi ka magpipray kay Lord, hindi ka magandang ng work, at kung hindi mo sasamahan ng magre-review ka, kung ano yung mga possible na question para sa work na yon, no? Kung hindi mo i-condition ng sarili mo, hindi ka ma-hire dun sa work na yun. Or mabibigyan ka man ng work, pero hindi yung inaasahan. No? Kailangan po is meron ka muna pong gawin po talaga, no? Para po makuha mo po yung gantimpala. Kasi minsan buhay na po yung kapalit, no, ng mga achievements po ng mga ibang tao, lalo na po yung mga atleta. Si Pacquiao lang, no? Dami ng mga suntok na sinalo sa ulo niya. Posible siya na mamatay, magkabalat-balat, no? Or makomatos, no? Dahil po sa mga yun. Pero bago po niya ma-achieve yung mga mga achievement na yun, mga prize ng mga rewards na yun, no? Katakot-takot po ng mga training yung pinagdaanan po niya, no? At dumating din po siya sa point na natalo po siya, nalaw po ni Lord dyan, no? Pero pagbangon naman niya, is mas malakas po siya. Parang sa atin po, no? Need po natin yung training. Sabi mo nga, mentoring. Yan. Dapat. Nandiyan tayo, tinatrain tayo, maging grateful po tayo dahil inihahanda po tayo ni Lord sa mga matitinding mga rewards. Amen? Amen. Okay, so yung ating pag-uusapan ngayong umaga na ito, meron po siyang pamagat. Nagaro ko na lang na pwede po ba pakibasa? 1, 2, 3, go. Sulit ang paghihintay. Sulit ang paghihintay. Or in English, it's worth the wait. Pero yan po yung Tagalog po yan. Sulit po ang paghihintay. Sino po dito yung mga may na-experience na sa buhay niya na kahit naghintay siya ng matagal, sulit naman. Amen? Yung sa tipong mga prayers mo na lang, tagal mo na pinag-pray yun, no? Tagal mo na naghihintay. Pero mga ilang years, ilang months, no? Decades na ba? No? Ito ba yung maisama mo yung pamilya mo sa paglilingkod kay Lord? Sulit ba yung paghihintay? Sulit. Amen po ba? No? Ito ba yung magalingan? Ito ba yung magalingan? Tagal mo nang may sakit. Tagal mo nang pinag-pray kay Lord dyan. Pero, finally, no? Ipinagkaloob din dito. Ibig sabihin yan, sulit ang paghihintay. Amen? Pero may mga paghihintay po na hindi sulit. Yes. Maraming nalungkot Yung tipong may kamit ka, no? Sabi na natin sa mga nag-online na lang. Tagal mo naghintay, hindi tayo sa ganitong lugar, ma'am, sir, ito ng item. Tapos binubos ka lang. Naghintay ka ng mga 2 hours, 3 hours. Sulit po ba yan? Hindi, di ba? Baka magkasala ka, baka i-post mo pa nga sa FB yan. Amen? Ano ba yung ibig sabihin dito? Si Lord po, no, bago po tayo makapunta doon sa kingdom in waiting, doon sa kalangitan, no? Or bago niya ito pa rin yung mga plano sa buhay po natin. Gaya po ng mga prayers natin, 3 lang pong sagot, Lord, yes, no, and wait. Hintay. Amen? Kailangan po minsan ng testing sa atin ng test para po masubok ka kung magpapatuloy ka pa ba kung hindi ko muna ibigay itong pinag-pray mo na ito. Diba? Baka nainip ka na, no? At inunahan mo na yung plano ni Lord sa buhay mo at umalis ka na lang. No? Minsan po, dyan po natin test po yung ating patience. Kung masabi mo patience?
So, it's worth the wait. Ngayon, hindi ka na short-sighted. Handa ka bang maghintay ngayon? Yan. Remember, yung mga nasa Bible po, mga nasa Old Testament, isipan po ba tayo? Ang dami, ilang taon po silang naghintay, di ba? Bago po matupad yung pangako ni Lord sa buhay po. Nagigasi mo ba? Ilang years, ilang decades silang sinuko bago matupad yung pangako ni Lord sa buhay nila. Ikaw, 3 months ka pa lang nagaya po, ay ayaw mo na. No? 2 years ka pa lang nag-aaral sa church, ay ka na. No? Minsan po, dyan talaga po tayo matitest. Amen po ba? Okay, so ating po scriptures nasa po Romans chapter 8, verse 16 to 18. Okay, sabi ko rito, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Naniniwala po kayo doon? Na tayo mga anak ng Diyos na banal na Espiritu na nasa atin ang nagpapatotoo na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Kung hindi ka anak ni Lord, kaninong anak ka? Lahat natin merong ama, ang kasamaan, ama ng kabiliman. Kapalitan mo, kuskin mo mga mo. Amen? Sabi mo, sabi mo, ama mo. Sabi mo sa kanya, tingnan mo. Tingnan mo, pagkakita. Diba? Hindi ko mura yun, ha? At next, sabi ko rin sa verse 17, at yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasama tagapagmana ng Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Naniniwala ba tayo na sa verse na ito, tayo mga tagapagmana ni Lord? Wala talaga naniniwala sa Diyos. Naniniwala po ba tayo na makakasama na tayo maghari ni Lord? Sa kanyang kaluwalhatian. Pag di ka sumagot, baka hindi ka sure dyan. Baka ginagawa ko pa na hindi akman sa way ni Lord. Baka, mas hindi ginagawa ko ba ito? Pero kung confidence ka na makakasama ka ni Lord, nakakasama ka namin ngayon, nakakasama ka namin sa pagtitiis sa paglilipod sa Kanya, nagtitiis ka, kahit marami ng mga problema dumating sa buhay mo, titiis ka pa rin. Amen? Wala ka naman magagawa eh. Mahal mo na. Hindi po sabihin mahal na si Lord. Amen? Saan ka pupunta? Tatalib ka kay Lord, hindi ka magtitiis sa mga ganitong mga gawain. Ang dami daw ginagawa sa born again. Ang dami daw mga kailangan pag ganito. Hindi pa daw sa dati. Sa dating church, Sunday lang nandun. Kasama ko yan. Sa kailangan natin daw niya magtiis po tayo. Dahil kung kasama po tayo sa pagtitiis ni Jesus, makakasama din po niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Verse 18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang makakaya sa ating balang araw. So, yung po lang mga pagtitiis natin dito ng mga ilang taon na, matagal mo ba pinagtitiis yung asawa mo, kapitbahay mo, yung anak mo, pamilya mo, church mate mo, yung paglilingkod mo kay Lord. Parang minsan, hirap ka na talaga. Ilang years mo bang titiisin yan? 7 years mo buhay dito? 50 years? 90? Hindi po maihahambing yung kaluwalhatian na nag-iintay sa atin. Sa tamang panahon. Amen? Kasi yung isang 1,000 taon na lang po isang araw lang kay Lord yun. Amen mo ba? Madali lang po na sabihin na mabilis na yung panahon ngayon talaga. Biruin mo, last year lang, mahal na araw. Ngayon, mahal na araw din. Amen? Last year lang, Pasko. Ayun, di ba? Dati na naman. Ilang months na. At ang ating pong layunin, ngayong umaga na ito is upang malaman natin ang halaga ng kaluwalhatiang naghihintay sa atin kumpara sa panandaliang panahon ng pagtitiis natin sa mundo ito. Hindi po dito ready na malaman niya yung kaluwalhatiang naghihintay sa kanya. Hindi lang talaga. Wala yung excited mapunta sa layan dito, Lord? Hindi lang. So ngayon po, kaya po natin pinag-uusapan is
hindi lang naman puro pagsubok dapat na nasa isip ng kapatid. No, gusto rin may paunawa sa ni Lord na sa mga darating na panahon, no, mas matindi yung maghihintay na kaligayahan sa inyo. Alam mo na, puro na lang ganyan na lang ang buhay mo, dito ka na lang, dito ka na, ganyan na lang ang trabaho mo, ganyan na dito ka na lang sa lugar na to, ganyan na lang palagi, no, ulit-ulit na lang. Obra, uli, matutulog. Nakukasan ng obra, uli, matutulog. Obra ng obra, wala ng sobra. Diba? Tapos, obra ng obra, panay ang problema. Diba? Obra ng obra, ay, diba? Ulit-ulit na, yan ka na. Lahat na lang, no? Ulit-ulit. Sabi nga sa Ecclesiastes, na wala talaga, no? Parang, yung mga lahat ng mga ginagawa natin sa mundo ito is parang mga walang kabuluhan talaga. Amen? Diba, mapaparaan isang tao, diba? Ito na po. Sa kanyang mga pinagpaguran. Pero mas grateful po tayo kung nabubuhay po tayo dito, nagtatrabaho tayo, at the same time, naglilingkod po tayo kay Lord. At least may direction po yung buhay mo. Amen? Amen. Sabi mo sa tabi mo, direction. Pangalawa, upang patuloy din tayong matyagang maghintay at magpatuloy sa darating na mga panahon. Kaya nga po, sulit ang paghihintay. Bakit? Kasi minsan, hindi ka makapaghintay. Amen? Gusto mo, nirarush mo lahat yung mga plano ni Lord sa buhay mo. Pero alam na po natin na may tamang oras para mo dyan. Amen? Kasi na-discourage ka lang. Naano ka lang, no? Wala. Kapag ko nang lilipod sa serve kay Lord, talaga ko na nag-church dyan, wala na nakatama pala. Hanggang po, si Lord nga di ba? Nagtiis. Tiniis lahat ng mga pangungutya sa Kanya, yung pagpapahirap po sa Kanya, kung nagkatawang tao po siya dito. Akala mo ito, hindi. Lahat mas matindi mo yung ginawa sa Kanya. No? Tinuya pa siya, pinahirapan, pinahawag pa sa krus, namatay. Diba? Tapos, pati yung mga Pariseo, mga expert of the law, kahit alam na naman natin na yung author mismo ng Bible, walang iba kundi si Lord. No? In-question din siya, nagpag-debate rin sa Kanya. Ikaw pa kaya? Amen? Yung pagkatawag sa'yo, dahil mga minsan family mo ba sabi na, puro na lang church yan. Puro na lang ganyan yan. Ay, hindi naman tama yung pagkaka-preach niya dyan. No? Mas magaling pa ako dyan. Minsan may mga ganun po na magsasabi o makakaisip sa atin. No? Na parang may second voice po. Ano narinig ko ba yan? Hindi yan, nakablutot yata. No? Okay, sino naman po yun? God bless you. Okay. So ngayon po, sa ating pagpapatuloy, there's a glory to be revealed. Naniniwala po kayo doon? Na meron pong next po, meron pong kalwalhatian na marireveal po sa atin. Ito po talaga, no? Okay. So sa paglilingkod po natin kay Lord, no, meron po talagang naghihintay na kalwalhatiang mahahayag po talaga. Kala mo na puro na lang ganito, hindi po. Meron pong naghihintay na kalwalhatian po dyan na marireveal po sa atin. Amen? Ilan po ba? Yung pakinggan yung second voice na yun, no? Baka po distraction lang po yan. Kagaya po ng isang sulit na paghihintay kapag po meron po isang mga celebrity, halimbawa ng mga artista, yung mga K-pop, yung mga K-pop sila, kaya yan, mga Korean, mga hihintay mo talaga yung concert na yan, amen? O yung pagpunta ng Bulaga sa lugar ninyo, amen? Tapos, naghintay ka ng mga 2 hours, 3 hours, at pagdating ng artista, sigurado na masasabi mo, sulit na paghihintay natin. Amen? No? At sa mga ayuda na lang, isa na talagang hinihintay ang ayuda. No? Tapos, hinihintay mo na masulat yung pangalan mo doon, nakasulat na. Tapos, dumating po yan, no? Sa iyo at nakuha mo na. No? Sulit, di ba, brother? Ito?
Kita mo yung pangalan mo nandito sa listahan eh. Amen? Ano mga brother dito? Sana all. May ayuda. Amen? Abangan po natin. Ngayong 2026, baka ang piling po yung Pilipinas ng ayuda. Diba? Gusto niyo po ba mag-lockdown ulit? Sino po gusto dito mag-work from home? Ibali ko lang kayo. Balik mo naman yung daamin, ha? Kasi po, baka, ano na naman yan, di ba? Kumbaga, tumagal na naman at mahirapan po tayo na kaya-kaya. Amen? Sa mga ano na lang, sa mga couples na lang po. Kapag po yung isang nililigawan ng matagal na nililigawan na sinagot ka, ba? Nililigawan mo mga 2 years, mga 3 years. Nung sinagot ka niya, no, is sulit po yung maghihintay. Amen? At nung mga ilang years na kayo na, no, tapos umabot pa ng dekada, no, agad. Tapos, at-propose ka, nakasalang na yan, yes siya, sulit din po maghihintay. Amen? Look at Edgar Allan Guzman, tsaka si Shaira. Kailangan po yung yan. Hindi lang po basta naging shota niya si Shaira, no? Si Edgar Allan Guzman po is respeto rin po niya si Shaira, no? Dahil ang sabi po ni Shaira, ibibigay lamang po niya yung kanyang pong pagkababae talaga kapag kasal na po sila. Alam niyo po, umabot po yung relasyon nila ng ilang taon, no? Sa panahon natin, hindi po makapaghintay, di ba? I guess nyo ba? Pero sila, hanggang hindi po sila kinasal, no, is doon pa lang po, no, talaga, hindi sila pinless ni Lord, doon pa lang po ibinigay ni Shaira talaga yung kanyang po pagkatao sa kanyang pagiging asawa. Sabi ni Edgar, sulit ang pagiging okay? So sabi po, dapat is meron po tayo mga ganyang mindset, no? Hindi po natin dapat masyadong tawag dito, minamadali ang lahat ng bagay. Sa Kapampangan po, yung nagmamadali, yung Kapampangan po niya, mamaligwa. Mamaligwa. Kaya kapag yung Kapampangan masyadong nagmamadali, maligawa, namamaligawa. Amen? Nakikas mo po ba yun? Mamaligawa, maligawa. Isa sa kakamadali mo, yan. Sisi ka pa, nagastay ka pa. Yan, hindi ka kasi, sasamal ka masyado. Yan tuloy. Diba? Nagkamali ka. Alam mo, siya na, pero hindi ko pala. Amen? Sabi ko sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, yes po, that is what the scriptures mean when they say, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God prepared for those who love Him. Ito po sinasabi ko kanina, no, na wala pang mga mata na nakakakita, wala pang tenga na nakakarinig, wala pang isip na nakaka-imagine kung ano yung inihanda ng Panginoon sa mga namamahal ko sa mga. Mahal po natin si Lord? Yes. Sure po tayo? Kasi po may, si Lord po, kaya niyang basahin ang ating mga isip at puso. Remember, no, sa po kay Sayang at yung nagkakamali, sabi po ni Lord doon, kung nag-worship ka tayo mga tao doon, basta may pinupuri po nilang Panginoon. Sabi ni Lord, these people are honoring me by their lips. No? Pero malalim daw po yung kanilang mga puso. Dali mo sabihin at awitin na madaling awitin lang. Mahal na lang, mahal kita. Genuine naman yan. Amen? Sure. Kasi po, yung kung pagmamahal kay Lord, meron po siyang gustong ipagawa na sa atin para mapagmahal nila sa kanya. The Lord of God, with your mind, with your heart, with your soul. At nung tinanong niya si Pedro, ano ba ako? Opo, Panginoon. Tinanong pa niya pangalawang beses, Pedro, ano ba ako? Opo, Panginoon. Pedro, really?
really love me? Yes. Tulungan mo ko kay Lord. No? Kung talagang mahal mo ako, makainin mo ang aking mga tulungan. So si Lord talaga, para patunayan ko na mahal mo natin siya, no? Is dapat sundin mo na natin yung kanyang mga pinapagawa. Amen? Kasi kung yung isang pagmamahal ng isang kilala mo ng isang tao, mararamdaman mo legit yan. O kung ikaw pala yung talagang minamahal niya. Minsan sabi niya, ano ba ako? Ako ko naman. Dala-dala kita. Talaga? Oo nga. Ano nga kita eh. Yung mga gesture mo sila ganyan. Mahal niya, diba? At mararamdaman mo na hindi sa gawa. Pero mas maganda po na i-express yung pagmamahal kapag ginagawa mo na. Ginagawa mo na lang. Action speaks louder than word. Kasi kung madali na magsinungaling ngayon, no? Lalo na matupad lang po yung mga bagay na hindi po nila, yung ginugusto nila na hindi naman sa will po ni Lord. Pero nga po, no eyes has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. No? Bago po tayo makarating sa kingdom waiting, dapat po, tanggapin natin muna ang katotohanan na ito. Wala akong nakakakita, hindi pa natin pwedeng makita, hindi pa natin pwedeng marinig, no, or ma-imagine, no, yung mga hinihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal po sa Kanya. Pero mapalad po tayo dahil pinag-aaralan po natin ito, no, at naririnig po natin at nabipreach po natin kung ano yung mga naghihintay na reward po sa atin o mga prize po sa atin. Amen? Kung hindi ka naging Christian, kung hindi ka nagpatuloy sa paglilingkod kay Lord, malalaman mo ba na sa langit, no, punong-puno ng mga brilyante, mga limante, na wala ng paghihirap, na wala ng kalungkutan, na mayroong buhay na walang hanggan, na bibigyan ka niya ng eternal body, na mag-ahari ka na kasama niya, nakakain ka sa table kasama niya, malalaman mo ba yung mga bagay na? Hindi! Bakit? Hindi mo naman kasi mahal si Lord eh. Pero, mula kung maglingkod ka sa Kanya, patuloy ka sa Kanya, no, pasahod ka sa Kanya, unti-unti, nire-reveal na sa iyo kung ano yung mga naghihintay na mga prize sa iyo. Amen? At next po, saan po ito sa Pahayag, chapter 21, verse 4. Ito po, isa lang po ito sa mga plano po niya, no, sa atin, sa mga reward po. Saan po rito? Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang mamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. So dito po sa Book of Revelation, alam naman po natin dito na kinakausap po ni Lord ang kanyang tao yung naging disipulo dito sa lupa, na si John. At ipinaparating po niya kay John, at si John naman is gusto po na ni Lord ay iparating po sa atin kung ano po yung mga ipinakita ni Lord sa kanya na nagbigay sa atin sa kalangan. No? At ito lang naman po, kung dito lagi kang sinasaktan, lagi kang broken, lagi kang pinokondem, natawag ka lagi na wala kang kwenta, ganyan ka na lang. No? Papaiyak ka na lang minsan mismo boss mo, minsan mismo pamilya mo, minsan na ka-churchmate mo yan. Diba? Lagi ka na lang pinapaiyak, lagi ka na lang pinapalungkot. Huwag ka magalala, hindi mas bilan. Dating sa langit, no? Wala na po mga kalungkutan, wala nang iyakan. Lagi ka nagkakasakit, sabi ko ito, wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, iyakan, wala nang sakit. O sakit, kahit po sakit, no? Kung nandun wala, hindi ka na magkakasakit. Dahil nandun na yung ating healer. Amen? Kung dito, kung nabuhay ka sa mundo nito, high blood ka, dialysis ka, liver cancer ka, sakit sa bato, brain tumor ka, diabetes ka, ano ba, mga cancer, diba? Huwag ka mag-alala, pagkarin doon, sulit ang paghihintay mo natin. Amen? Pagpakanan mo natin si Lord. Akala mo na hindi sulit, pero hindi naman lahat tatagal sa mundo ito. Amen? Matatapos din yung message. Sa katabi ko kang matulog.
Sasama ko ba tayo sa message o talagang pag ako na nag-depress medyo... Amen? Sabi mo, huwag ka muna yung mga nag-yoga lang ko, yung ganyan eh. Nakaganyan na rin, no? Amen? Dapat! Sulit ang pag-iintan! Amen? Hindi mo ko galit, ha? Nagulat ko lang kayo. Buti pang hindi na nalalay sa akin yung dugo ni Pastor Roots. Diba? Hindi ako ganyan. Amen? Bagay ko bang magalit? Hindi na ako galit sa mga walahan. Kasama mo sa preaching ko yan. Ang sabi ko rito, ang walang kapantay at kaluwalhati ang naghihintay sa atin ay number 1. Becoming a child of God. Naniniwala po ba kayo na tayo ay mga anak ng Diyos? At lalo na kapag nandun na po tayo sa kalalitan, talagang mga legit, legit na tayo na mga anak ng Diyos. Amen? Sulit mo bang paghihintay? Although sa lahat, wala na daw mag-asawa, wala na daw ganito, wala na daw ganyan. Kaya para sa akin, mas sulit pa rin ang anak ng Diyos. Amen? Wala nang scatter, wala nang sabong, diba? Wala nang, ano ba? Diba? Wala nang walwal, wala nang gin pomelo, ilalagay siya. Pero para sa akin po, pinamit sa Diyos at sulit ang pag-iintay. Amen? Ay, ako. Ito na yung mga, kung pala nagmamature ka na, kapag natuto ka na sa mga ibang mga bagay, no? Naging kakaroon ka na ng kingdom mindset. Wala ka na, ayaw na sa mga toxic na mga tao, toxic na mga bagay, toxic na mga kawan, ayaw na eh. Kapag nagmamature ka, dire-renew ni Lord sa mind mo. Amen? Be transformed by renewing of your mind, sabi ko, do not conform by the pattern of this world. Dati ganun siguro, mindset ko mas, hindi mas masarap pa rin buhay na wala ko yun. Diba? Pero hindi ko pala alam na mas maganda pa ang naghihintay, nagatimpala ng mga price, no? Sa kingdom na nagiging waiting na nagiging sa akin. Amen? Natawa si Ashley, ha? Ash, okay, nagulat ba na? Wala kang masakit sa puso. Okay. Next po, kung saan po rito sa John, sa Romans 8:16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. Gusto mo ba ng ebidensya? Tingnan mo yung letter E ng Espiritu dyan, yung pinakauna, ang Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nagpapatotoo na ikaw yung anak ng Diyos. Amen? Amen. Sino po din yung mga lalo na yung mga nag-EGR na at naniniwala at tinanggap ang Holy Spirit? Yung last lesson, amen? Baptism of the Holy Spirit. Yung tipong last lesson na, dapat you must thirst, no? Mauho ka, sabi ni Mami Lawa, yung Sir Woods na last lesson, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tanggapin mo siya. Tinanggap mo, na-slay ka pa nga eh, di ba? Natumba ka pa nga. Tinanggap mo, Banal na Espiritu sa buhay mo. So, ibig sabihin, nandyan po sa loob-loob mo ang Holy Spirit. Isa yan sa katotoo, no? Na tayo mga anak ng Diyos. Amen? Hindi mo patanggap na anak ng Diyos na yan, baka ibang Diyos pa yan. Baka may nato Diyos pa yan na nilalagay sa anak. Diba? Sinusulong mo pa, baka ibang Diyos po yan. No? Delikado. Kaya, yung isa sa mga price, or the price, na naghihintay sa atin, no? Sa paglilingkod natin na ito kay Lord. Ano man ang mangyari, no? Is maging anak tayo ng Diyos. Amen? Sabi ko rito, sa John 1:12, meron pa po yan, sabi ko rito, subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sino po dito yung mga tumanggap at sumampalataya kay Jesus? Bless po tayo. Kasi binigyan niya tayo, kapag nandito po tayo sa lupa, ng karapatan para maging mga anak ng Diyos. Amen?
Akala mo lang hindi na ordinaryo nilalang ka lang. Hindi. Spiritually, mayroong royal blood na nangangaral sa'yo. Akala mo na, tingin nila sa mga born again, hindi lumati. Ganyan lang, apple, akala nila na hindi lumalaban. Akala nila ganyan lang, no? Totoo lang po, hindi naman talaga tayo lumalaban dahil si Lord yung nakikipaglaban sa atin. Amen? Akala nila, no? Tingnan mo, parang na-brainwash na yata yan. Dati, pahimos siya. Dati, no? Mahawak ng ganito yan, ng malaking pera. Pero ano ba yung kinahin niya? Bakit pinagpalit niya yung buhay na dati sa mga Kristiyano, sa mga born again? Akala ko lang po na alam, pero hindi nila alam na tayo ay binigyan ng karapatan ni Lord na maging ang anak po niya. Amen ba? Next, just like po, sabi po dito is, nothing compares to the status of being a son or daughter of God, creator of the whole universe. May kukumpara po ba kayo dyan? Yung tipong kahit ikaw, no, sa buhay na lang, for example, anak ka ng kapitan ng dito siya. Pag lumabas ka ng bahay, anak ka ng kapitan. Bakit? Hindi kami po tuloy. Sa amin yung pagbilang sa amin po tuloy. Ako nakakapitan. Diba? Or anak ka ng mayor. Kapag dumaan ka, lumabas ka sa public place, alam nila, anak ka ng mayor. Or anak ka ng presidente. Or ako ka na lang. Sabihin natin na like si Kitty Duterte, yung president pa si President Tito. Meron po siya ako si Kitty. Ilan po si Kitty Duterte. Diba? Pag po nakikita nila na anak niya, no? Pag nakikita nila yun, nakikita nila na anak siya ng presidente. At parang isang mahalagang tao yung tingin sa kanya ng mga Pilipino. Amen? Paano ba pag-alam ka ng Diyos? Yes. Paano hindi kayo proud na? Dapat proud ka na nagsusot ka ng mga godly shirt. Amen? Yes. No? Son of God, diba? Jesus, Jesus. No? Dati po sumuso sa amin yun, no? Dahil sa mga yung mga yun, no? Pray po na makaano tayo ulit ng mga godly shirt. No? Para nire-represent mo, no? Proud ka na ng Lord, ng Diyos. No? At alam mo na napakalaking na benepisyo po nun. Kasi nothing compares to the status. Ano bang status mo ngayon? Single, double, or it's complicated. Then, dapat lagay yung status mo sa bio mo, no? Or sa mismo profile mo, no? Dapat, no? Gawin mo na i-assume mo na you are a son of God. Amen? Hindi yung pag-stock pa lang nila sa Facebook mo, bigyan ka na. Amen? Hindi mo pag-stock sa Facebook mo, sinesearch ka pa lang. Tapos may bayan pa doon. Stock pa more. Diba? Baka hindi magandang halimbawa po. Pero yun nga po, walang may hukumpara no, sa pagiging anak ng Diyos. Yung nag-create lang naman ng whole universe. Amen? Point number 2, nang ang walang kapantay at kalorad yung naghihintay po sa atin. Sa point number 2 natin is, next slide po, suffering with Christ is the access to glory. Naniniwala po ba kayo dyan? Yes. Yung pagsasuffer mo, yung paghihirap mo sa paglilingkod kay Lord ngayon, kahit may mga personal kang problema, suffer pa more dahil isa yan sa magiging access papunta sa kalwalhatian ng Panginoon. Amen? Pinahihirapan ka ba kayo? Pinahihirapan ka ba kayo? May mga personal kang problema, pinoproblema mo ba yung mga member ng church? Pinoproblema mo ba sa trabaho, sa pamilya? No? Suffer pa more. Bakit po? Isa lang naman yan sa magiging access para makuha mo yung mga prize, yung mga naniniwala sa langit. Amen? Alam mo, paghihirap ka lang yan, tapos ang kapalit pa is hindi happy ending. Hindi po. Yung mga paghihirap mo natin sa buhay, ay,
Isa po yan sa mga magiging access para po mag-glorify sa Lord at para po makuha natin yung mga dating balance sa lahat. Amen? Kaya kung nahihirapan ka ngayon, no? Dapat sabihin mo ngayon lang yan. Sabihin mo ngayon lang yan. Sino po dito may mga access? Halimbawa na lang sa Gcash na lang, sino dito may mga access? May account, syempre may access na. May Gcash, pero walang laman. May access sa mga security na. Sa mga bank po, ganyan. Or may access ka sa... Basta po, may mga access ka sa mga pangyarihan ng mga tao, may mga source ka, no? Napakaganda po, di ba, na meron kang access, na meron kang, pinangangawakan ng susi. Amen? Kung wala kang access, napakahirap po na lumapit sa mga kapangyarihan tao o sa... Lalo na kung wala kang access kay Lord, mahirap po lumapit po talaga sa kanya. Amen? Kung magkaroon ng access kay Lord, di mag-pray ka, baka kaya wala kang access kasi hindi ka nag-pray. Amen? Yes, yes. Tapos nag-expect ka ng tayo prayer na tumukulin niya, pinag-pray mo ba? Baka sa isip mo lang, o sinukuhan mo na pinag-pray mo na. It's worth the wait, sulit na pag-iintay. Remember, yung kung isang kwento ng isang judge at ng isang byuda, hindi ako nagkakamali. Ang Christian ni Joshua and David. Yung kung isang judge na yun, no, lagi mo siyang pinupuntahan ng byuda o byudo. Kulit niya. Lagi niyang pinukulit, no, na matawanan yung palayanan po siya. Ilang years, ilang taon din po siya niyang pinukulit yung judge na yan, no? O yung hukom. Yung hukom. Ang kulit-kulit po niya. Alam niyo po ba kung nangyari? Sa ilang years o yung taon o dekada siguro na yung kulit niya, yung hukom. Naghihintay yung yung build po. Nainis po. No? At nakulitan po yung hukom. At ibinigay din po niya yung hinihiling ng build. Ano po ba yung ibig sabihin dito? Sulit po ba yung paghihintay ng build? Yung pangulit po niya. Ibig sabihin doon, minsan, no, kailangan din natin ulitin ang Panginoon sa mga nag-pray natin. Hindi po ibig sabihin na makadaliin po natin siya. No? Minsan, yung pagiging makulit, kagaya ng mga anak natin, minsan, pag sobrang kulit na nila, di ba? Minsan, may-request silang ganito, may-request silang ganyan. Una ayaw natin, bili mo computer, bili mo ganito, ganito ba? Bili mo ganyan, bili mo ganito. Punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganyan. Lagi kong sinasabi siya, hindi mo ginagawa diba? Pero ano po ba bilang ama, bilang ina? Darating yung time na hindi ko motivation. Lalo na kung alam mo naman na makakabuti sa kanya. Amen? Pero kung makakasama sa kanya, alam po ng Panginoon yan. Amen? Hindi po niya tutubahin kung makakasama sa iyo. Amen? Kung ibig sabihin, no, walang magulang na halos walang magulang na mag-iis yung kanyang mga anak. Pero ibahin mo yung panahon na yan. Maniwala ko yan. May mga magulang na nag-iis na ang mga anak. Yung mga anak, nag-iis yung kanyang mga magulang. Yun yung reality na nangyayari. Amen? Parang hindi ko yan naniniwala. Iba na yung panahon ngayon, kapatid. Iba na yung panahon ng mundo. Kaya sabi na, magbantay kayo ng manalangin. Kung ikaw, alam mo na pabaya yun, huwag kang maging pabaya, huwag kang tutulad sa kanya. Amen? No, kung ikaw na kung siya natitiis niya, ikaw huwag mong tiisin. Amen? Lalo na mga anak mo yan, magulang mo yan. Amen? So, pampansarili mo lang ang mga kagustuhan. Aligas mo ba? Yes. Nakalimutan mo, amen? Okay. Sabi po nito, suffering with Christ is the access to glory. Ito po yan. Dapat titisin ko. Di pa namin. Wala na akong choice. Saan pa pupunta? Babalik na ako sa buhay. Pero saya ako bilang pastor.
Kaya sa nangyari sa akin? Hindi ako. Bakit? Lalo na ako paladami ako yung pagpapagin ako. Amen? Anong babalik doon? Bakit? Sabi nga, don't turn my back, di ba? I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ay, ingat po tayo sa pagkanta ng aming dinayon. Kasi yung mga ibang kumanta dito nun, I have decided. Iyak ko ang nakalo. Ibang church na lang. Talo, Saka sila, yung silbi ko siya nila, silbi ko siya niya, maging masilbi kong ahal at magsilbi yung babala ko sa atin. Sabi mo nga, babalo. Pagkalitin mo kayo, ha? Hindi ko sabihin dito is, ilang years ka pa lang nagsasuffer sa pagpano mo kay Lord, na burnout ka lang, na wala. Kung burnout ba ka? Okay, next. At sabi ko rin sa mga stage na tinatiyang mga anak ko, yan mga anak tayo mga kapagmanan ng Diyos, yung ako sinabi ko kanina, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis tayo makakasama sa kanyang tawag. At next po, sa 2 Timothy 2:12, kung tayo nagtitiis sa hirap ng mundong ito, sino po dito nagtitiis sa hirap ng Northville? Sa hirap ng presyo ng gasolina ngayon? Sa hirap ng yan, sa serve kay Lord. Mahirap ko serve kay Lord, kasi hindi ko aamin. Amen? Mahirap ko serve kay Lord, amen? Mahirap naman na hindi. Mga disciple na pinatay. Persecute. Tapos, inakusahan pa na, di ba kasama ni Lord? Hindi ko po kilala yan. Di ba nag-share sa mga pastor ko sa hindi po? Di ba, si sister ganito, hindi. Yeah. Bigyan ito, may chismis ka ba about yun sa church na? Bigyan na lang kita ng 2 sandali bilang. Para pag-ilipat ka na lang sa akin. Ano po? Nakagaya po ba? Baka may chismis ka dyan. Okay po natin. Kung tayo nagtitiis sa hirap ng mundong ito, sa mga nagpapagsakin, sa mga nagchismis, sa mga nagdadam sa atin, no? Mag-ahari din tayo kapiling po yan. Ayaw niya talaga. Gusto niya na habang buhay lang tayong servant. No? Kapag siya ay ating kinahiya, ikakahiya rin sa tayo. Yes. Pag nilipot mo natin kayo, ako, proud ako. Sa work ko, tawag sa atin, pastor. Bakit? Hindi na kinahiya yung namatay, pero muli na buhay para sa atin. Amen? Dapat ikaw din. Pastor, sister. Magpapastor ka na nata. So, yan lang. Bishop, magkano na? Bishop Mas? Amen, gano'n na. Di ba? Kasi po, ikahiya ka na pagdating sa langit. Baka sabihin sa'yo. Ngayon, Panginoon ka. Nabubuhay ka. Trabaho ka sa call center. Hindi mo na kilala doon na. Bakit kinanong ba ka? Question ka, sabi mo. Hindi. Kung ka sa ganitong religion, tinanong ka kung anong profession mo. Hindi mo sinabi. Hindi mo tinanong ka kung anong religion, tinanong ka kung ano mo. Yung pananampalataya mo, kung anong set mo, kung anong ganito mo. Hindi ninahin mo. Sabi ni Lord, hindi kita kilala. Amen? Ibig ko sabihin dito is, suffering with Christ is the access to glory. Kung nagsasuffer ka ngayon, magalak ka. Huwag mag-alak ka. Magalak ka. Sabi sa tabi mo, magalak ka. Bakit? Meron ka ng access. Kung sa kalaman. Meron ka ng Bible. Alam mo na yung blueprint kung paano makakapunta sa kingdom of heaven. Alam mo naman na si Jesus is the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through Him. Kaya tayo, we are blessed. Tayo yung mga sekta, tayo yung mga mananampalataya na naniniwala kay Jesus na siya lang ang saan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi tayo makapunta sa heaven, sa kingdom and waiting kung hindi sa pamamagitan niya. Amen? Believe in the Father, the Son, Jesus.
the Holy Spirit. We are a full gospel church. And we believe the Holy Spirit will be the evangelism. We believe that Jesus will return personally. Second coming. Huwag po tayo malilito no, sa mga rapture, tribulation, sa second coming. Madalas po naririnig ko sa mga Christian churches na dahil yun naman po talagang mangyari. It is written. Amen? Pag po sinabi yung rapture, mabilis lang po yan. Sabi nga po, is parang glimpse of an eye lang. Bigla na wala yung katabi mo, dahil talagang nagkara sa kanya, hindi mo lang rapture na wala. Ano naman yun, may mga nangyayari mga tigmanan, sipat ibang mga bansa, may mga tagutong, di ba? At may mga lumilitahan, mga nagula, mga propeta sa Facebook, yung mentor daw niya, pero siya kay Lord, wala daw siyang mentor dito sa lupa, nagipagtalas-talasan pa kay Pepelas tayo, ay isang matindi dito ni Lord, naging po tayo sa mga pinakakita natin at mga share po natin sa social media. Bakit? Baka alin, mga wala ng propeta na o mga nasusunod ng mga self-proclaimed ng apostle, yung mga pinaniwalaan natin. Amen? Make sure before you share and follow that person, alam mo na naniwala siya sa statement of faith din natin. Or naniwala siya sa full gospel, trained knowledge siya, alam mo na naniwala sa Espiritu, at hindi niya basta-basta na parang kiniklaim na siya yung bagong propeta na pinadala sa kanya na siya nalito. Dahil delikado po na siya. Maraming pagpapalit yung kanilang mga pananampalataya dahil mahal ang gasolina. Hindi mo alam mo ba yun? Joke lang po yun. Pero nanimala po ako na inalaw po ni Lord dyan. Na magkaroon po ng mga kahirapan. Bakit? Para tumawag po sa kanyang pangalan at tumalan po ng kanyang bayan. Remember ng COVID, yung pag-famous na verse? If my people will humble themselves and pray to me and turn from their wicked ways, I will hear them from heaven. Kapag ang bayan ito ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan, tumawag sa mga sabihin ko. Amen? Si Lord may mga short message siya or messages siya sa atin kaya inalaw niya na tayo makaranas ng kalito ng mga pagkas ng mga presyo, ng mga bilhin, ng gasolina, dahil po sa nangyari kaya. Bakit? Para mapapansin si Lord at tumawag tayo sa kanya. Amen? Kasi pagka po yung tao, masyado blessed, masyado na lang na stable sa buhay, financially stable na, okay na, retired na, or may business na, wala. Kadalasan sa mga tao yun is hindi na nila kailangan Panginoon, hindi na sila tumatawag na yun. Sabi nga, mas mahirap sa isang mayaman na makapasok sa kanila ng langit kaysa sa isang pamilyo na makapasok sa isang bukas ng karayo. Yes, po ba yan? Pero hindi ko sinasabi ni Lord na lahat ng mayaman, mahirap sa pumasok sa kanila. Dahil may mga lingkod po ni Lord na mayaman, pero grabe kung tumulong sa kapwa, grabe kung mga lingkod kay Lord. Amen? Inasample lang po niya yun kasi minsan, nagkakaroon tayo ng two master. Nagsiserve sila sa pera, nagsiserve ko sa Lord. Hindi po, parang balance po yun dahil kamumuhinan po na yung isa at sasambahin mo yung isa. Dapat po isa lang po. Amen? Walang iba kundi si Lord pa rin po dapat yung ating po palakpakan po natin si Lord. Sabi po rito sa Book of Romans chapter 8, verse 35 to 39, nailagay po ba ito, Josh? Hindi. Ayan. Wala nang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Naniniwala po kayo doon? Yung pag-ibig ni Lord sa atin, wala nang makapag-iwalay pa. Minsan na nangyayari lang, ikaw yung may-iwalay. Love ka ni Lord eh. Kaya lang ikaw minsan yung nakikipag-break sa kanya. Sabi ko, saan mo break? Diba? Sabi ko pa, may dancer naman. Nagkaroon ka na ng laglag, pinagbalik na. Karoon ka ng work, karoon ka na ng itong
siya. Amen. Pero alam ko sa the Lord brings good, wala po ganyan. Amen. Kahit dumanas pa tayo mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, maging kamatayan, gaya ng sinasabi ng kasulatan, alang-alang sa iyo, palagi nasa panganib ang ating buhay para ang mga tupang makakain. Next po, totoo po yun, no? Alang-alang kay Lord po, minsan kahit walang-wala na tayo, parang mga inaano na tayo sa ating pananampalataya, inuusig. Pero para kayo ginagawa ko natin. Sabi ko rin, pero kahit ganito ang kalagayan natin, kaya natin pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. So, minsan mga bagay po na ganyan, yung mga pagsubok sa atin, hindi po natin kaya. Pero sa pamamagitan po ng tulong ni Lord, no, makakaya po natin. Amen? Sabi ko sa tabi mo, kaya mo yan. Sapagkat natitiyak ko na walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihan ng Espiritu. Tignan po, sabi po doon, maging kamatayan o buhay. Minsan po yung dalawang couple na pinag-isa ni Lord, minsan tayo mapag-iwalay niyan. Hindi lang ang third party, yung kamatayan. Kamatayan ang talaga yung valid reason. Amen. Para po maano yung vows na sa isa. Amen? Pero si Lord, yung pagmamahal niya, maging kamatayan ng buhay. Hindi ka kaya maging. Amen? Napakalupit po nun kasi kahit pamatayan yung physical body mo, naghihintay siya para pagkalooban ka niya ng heavenly body kung saan makakasama mo siya. Na kahit kamatayan pa, hindi ka makakapag-iwalay. Amen? Sa mag-asawa, alam ko, pag namatay, pag nasa langit na kayo, hindi na kayo kakilala. Hindi mo ba? Hindi ka na pwede mag-asawa, amen? Kahit yung mga kamag-anak mo, hindi mo na nila, amen? Sabi ko sa Bible, huwag niyo magkakamali. Kaya sulitin mo na. Amen? Ilang taon ka naman ngayon? 35, 40, 50, 60? Sulitin mo na. Hindi ko sabihin po doon, hindi lahat ng mga nakikita mo, nakakapigil mo ngayon. May forever. Ay, word na may forever. Amen? Makikita-kita rin tayo sa finals. Dapat sa kingdom ni Lord. Amen? No? Baka kung ibang kingdom yung mapuntahan mo yun. Amen? Kasi kapag nawala ka sa focus kay Lord, baka kingdom, isa ka na siya mamuntahan. Amen? Alam naman natin na ayaw mo na doon. Sabi ko rito, ang kasalukuyang panahon o hinaharap ang mga kapangyarihan ng mga nasa taas o nasa ibaba. O kahit ano pang mga bagay sa mundo ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit yung mga nangyayari yan, yung mga panahon na yan, yung mga sitwasyon na yan, hindi po makapag-iwalay sa pag-ibig ni Lord sa atin. Dahil ganun po niya tayo kamahal. Yung love na unconditional. Amen? Kung sa mahalin mo rin siya, huwag na magiging pag-break sa kanya. Next po. Ayan, umatin pong bago tayo point number 3, let the love of God be our guiding light in every dark hour that come our way. Naintindihan niyo po ba yan? Yung pagmamahal ng Diyos, gawin mong ilaw sa mga madidilim na daan, pagdalaan, o sa mga malulungkot na kapit ng buhay. Bakit? Sa madilim na lugar, kapag ka may ilaw, nakakaroon ng pag-asa. Amen? Hindi yung nasa kadiliman ka na, nandito ka na sa ganitong sitwasyon, ayaw mo pa rin gamitin yung flashlight mo, ayaw mo pa rin gamitin ang Panginoon para lumiwan ang buhay mo. Dapat, siya pa rin yung gagawin mo pag-asa, gagawin mo anchor ng soul mo, para kahit nasa kadiliman ka na, nasa madilim na, nasa mabigat na sitwasyon pa ng buhay, si Lord pa rin yung ginagawang light, ginagawa mo siyang pag-asa para malapasan mo yung madilim na daan na yun, o madilim na landas mo. Kasi sa dulo nun, sa tunnel na madilim, sa dulo nun sigurado ako may liwanag. Amen. Pero bago ka marating doon sa dulo ng tunnel, madilim, hindi ka doon makikita. Pero hindi mo lang meron pa secret weapon, meron pang flashlight, nandito si Lord.
Hindi ko lang pinadala. Kung gagamitin mo siya, no? Na bilang ilaw sa mga pagdadaanan mo na yun, bago ka makarating doon sa like sa tunnel na yun, magiging mas magaan at maliwanag ang daan. Amen? Bisa kasi hindi natin ginagamit eh. Meron tayong secret weapon, meron tayong Lord, meron tayong prayer, meron tayong Word of God. Hindi naman natin ginagamit kaya lalo magiging madilim yung lalabas sa buhay natin. Number 3, sabi ko rito, bilang ating pong last point, ang walang makantay na kalulad yung nakita sa atin ay yung kung kanina na becoming a child of God, sa puso ng mga reward dyan, no? Nasulit yung paghintay natin, at yung isa sa sulit na paghintay natin, no? Kahit nagsasuffer po tayo, meron na tayong access, amen, para sa kanyang kingdom, sa kanyang glory. Pangatlo, sabi ko rito, our earthly sufferings are not worth comparing with the glory. Sulit na paghihintay, bakit? Oo, sige, nagsasuffer ka ngayon. Nagpapagpupong muna ang mga bida, remember. Amen? Nagpapagpupong muna ang mga bida. Pero, sa bandang huli, sila po yung mga palalasan. Amen? Bugbog ka man ngayon, marami mong mga kontrabida sa buhay mo ngayon, magalala. Ngayon lang yan. Darating yung time, no? Na yung story ng buhay mo. Alam na ni Lord kung mangyayari sa'yo. Meron kang happy ending. Amen? Huwag ka lang lilihis doon sa blueprint. Alam mo ba yung blueprint? Ito yung Bible. Ito yung salita ng Lord. Kapag lumihis ka doon, sa mga tupa na sinusundan mo, sa mga kapwa mong nananampalataya, sa mga gawain, lumihis ka, bahagya ka lang makalihis. Lalo na kung hindi ka prayerful Christian, may mga demon malakaw sa dyan upang lapain ka at ibalik ka sa dating buhay. Amen? Kaya, yung mga earthly sufferings natin, hindi po yan, no, kumbaga, karapat-dapat or mas, hindi po yan parang wala lang yan. Compare sa mga glory, sa mga price for the price na naghihintay po sa atin. Sabi po sa Romans 8:18, para sa akin, sabi po rito, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi may hahambing sa kalulan ng mahayag sa ating balang araw. Sa langit, Brother Nico, hindi na kailangan mag-grab doon. Hindi na kailangan mag-call center doon. Brother Joseph, hindi na kailangan business doon. Sir Grace, hindi na kailangan magtrabaho sa bahay doon. Diba? Dami naman dito. Hindi na kailangan mag-aaral na. Diba? Nandun lang po lahat. Amen? Actually, hindi na kailangan magsayang ng problema. Sigurado, no, na nandun na lahat ang mga kailangan po natin. Si Tito John, hindi na kailangan mag-service. Diba? Dahil sigurado na po doon. No? Meron po tayong mga magandang mga kinabukasan. Sabi rito, every moment you are suffering for Jesus is heavenly reward gained to your credit. Next slide po. Natin na po tayo matapos. Sabi po rito, every moment you are suffering for Jesus is heavenly reward gained to your credit. Sa tuwing ikaw pala ay nahihirapan sa paglilingkod kay Lord, no? Nagkakaroon pa na ng mga pondo sa langit. Ay, kasi po ba yung pondo? Nagkakaroon na kayo ng credit. Parang ngayon po Sino po din yung mga ilang years na naglilingkod kay Lord? Natirap na. Huwag ka mag-alala, ang dami mo ng credit kay Lord. Dami mo ng pondo sa langit. Amen? Amen. At kung gusto mong mag-withdraw, send ka lang ng prayer request. No? Ibalik mo yung para sa kanya, bubuksan mo yung bintana ng langit na bibigay siya yung masaganang pagpapala. Amen? Isa di ka nag-withdraw Parang nahihiya ko pang, Lord, please, pwede mo sabihin kay Lord, ilang years na po ako nag-withdraw siya, please. Ngayon po may prayer request ako. Pa-withdraw naman po. Amen? Pa-withdraw naman. Amen? At sigurado po na yung mga credit mo sa langit, ang sabi nga rito, every moment you are suffering for Jesus is heavenly reward gained to your credit. Kung dito sa Pinas, meron kang SSS, Pag-ibig, at PhilHealth, sa langit meron yung spiritual na mga benefits. Amen? Alam mo na yung makakapag-secure sa'yo dito sa lupa? Oo, sa physical body mo. Yung mga benefits na yan. Pero iba pa rin yung meron kang SSS, Pag-ibig, at PhilHealth sa kalangitan at HMO. Amen?
Nagigets niyo po ba? Parang hindi po kayo excited sa mga reward no? Sulit po bang paghihintay mo sa kanyang mangyayari yun? No? Hindi mo na kailangan pa magkaroon pa ng hulugan na bahay. Doon merong many mansions, ang sabi ni Lord. Amen? Kaya wala, no? Hindi mo na kailangan hulugan pa ng sasakyan, ng motor, ng church, hindi mo na kailangan rent. Many mansions. No? Solid po doon. Alam lang hindi, pero pangalan mo lang wala. No eyes has seen, no ear has heard, no mind has imagined kung ano yung mananilin sa atin sa kingdom ng Lord. Kaya solid mo bang paghihintay? Sabi sa Matthew 10, chapter 5, verse 12, mapalad ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sino po doon yung mga inuusig na? Sometimes parang may nag-uusig sa'yo. Sasabihin sa'yo, ay, hindi naman ito yung ginagawa mo church ka ng church. Pag-uwi mo dito, ganyan ka. Yan lang sila. Hindi naman tayo perfect. Amen? Pero magpakita rin mo tayo ng mga pagbabago. Amen? Sabi rito, sapagkat mapapabilang sila sa karya ng langit. Ito po yung mga mapapalad. No? Sa atin, no? Akala nila, born again tayo. Kinakanta pa tayo ng balay. Ang mga ibon, bilang sila. No? Pag-pray na lang po natin sila dahil mapalad po tayo. Mapalad ng mga nilalait at mga inuusig at ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan ng sinungalingan. Kapag may mga chinichismis ka na hindi naman totoo, you are blessed. Amen? Hindi naman totoo bakit ka magpapapekto? Mapalad ka pa nga Amen? Dahil yun ang totoo, sinisiraan ka ng dahil sa akin, ng dahil kay Lord daw. Halimbawa, ito nito. Uy, ano ba yung pastor niya? Bago na naman yan sa matos niya. Bago na naman yung motor niya. Siguro nakuha niya yung gusto tayo sinoperos. Uy, ano ba? Si sister o si brother? Hindi ko nakikita na teacher sa masawa niya. Nasaan na kaya hiwalay na yata sila? Uy, ganito. Yung isang leader dyan, ganyan mag-preach, walang modo. Hindi naman ganyan mag-preach. Kapag ganyan. Nakikigas niyo po ba? Marami pong mga paparatang sa atin mga ganyan. No? Pero dapat isipin na lang ang pinagpala. Amen? Kasi kung hindi naman totoo, no? Bakit ka umaapektuhan? Sabi ko rito, magsaya kayo magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Inuusig ka ba? Pinapartaan ka ba? Pinipersecute ka? Hindi lang gantimpala, malaking gantimpala po yan. Price for the price, kingdom and waiting. Walang kalungkutan, pagluha, no, sakit, kamatayan. Meron kang nakakandang malaking gantimpala pagdating ko ng panahon. No, kaya hindi na ginagawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Yung mga naunang prophet sa atin, sila Elijah, no, sila Abraham, sila Moises, sila Josue. Malaking gantimpala. Remember, nung mamatay yung mahirap at yung mayaman, nakita nung mayaman na nasa impyerno siya, yung pulubi na nagtiis sa kanyang buhay na kasama si Abraham. Ibig sabihin, legit si Abraham nakapunta ko sa langit. Amen? At nakuha yung malaking gantimpala. Nagigas niyo po ba? Hindi po, hindi istorya ni Kuya Pinyo, totoo po yun. At meron pong malaking bangin sa pagitan ng langit at impyerno. Wala nang kahit isang chance ang nilin mo kung nasa impyerno pa na para bumalik pa. Habang nabubuhay ka, use your chances. No? Piliin mo yung tama. Dahil sulit ang pagitan. Bilang conclusion, naway patuloy na makayag ang kaluhan ng mga nagtitay sa atin at magsilbi itong inspirasyon sa tuwing sinusubong ang ating pananampalataya at maging kalakasan sa mga masubok. Kapag naisip mo sumuko, may bigla mga problema, mawalan ng trabaho, magkasakit ka, maproblema yung family mo, o ano ba man, tatlo kasi yan sa pamunayan mararanasan ng tao na pinakamasakit. Isipin mo palagi yung kaluwalan ng iyong nag-iintay sa'yo. Yung malaking gantimpala ng nag-iintay sa'yo. Nabankrupt ka, yun lang yan. Sulitin mo, sige, iiyak mo, idasal mo. Pero remember, na may mas malaki pang mga gantimpala na nag-iintay sa'yo. Amen? Nag-aaral ka ngayon, nahirap ka kasi nag-church ka pa, nag-aaral ka, nag-church ka, may mga cellroom ka, kulit-kulit pa ng leader mo. Hirapan ka na. Saan na, alisin? Ngayon lang yan.
Kasi ginagawa niya yan, no? Para makuha mo rin yung reward pagdating ng panahon. Amen? No? Sabi ko sa Hebrews chapter 12 verse 2, ito nga po, ituon natin ang ating mga panalig kay Jesus. Na siyang pinagmumula ng pagbuwan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalangang naghihintay sa Kanya, hindi niya pinahiya na mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng throne of Diyos. Let's fix our eyes on Jesus. Someday, makakadala din tayo sa mga many mansions sa heaven. No? At magkakari tayo ng kasama ko niya. Amen? No? Kaya, sa ating pinag-usapan ngayon, no, is the price for the price. Bilang pagtapos ngayong Marso, no, lagi yung isipin, sulit ang paghihintay, sulit ang paglilingkod, sulit ang mamatay para kay Kristo, sulit ang mabuhay para kay Kristo. Amen? Sulit ang lahat ng ginagawa po natin. No? We are gaining our credits in heaven. Palakpakan po natin ang pagkakataon. Let's pray. Let's all stand. Hallelujah. Let's pray. Sabi mo naman sa tabi mo, sulit ang paghihintay ko may message. Sunday. Amen? Let's pray. Hallelujah. God, salamat po Panginoon sa mensahe mo. Tuloy na dalangin mo po, God. Na kami po, Panginoon, ng mga kailangan mo. Ito na balik po po, Panginoon. Lord, ay patuloy na panghawakan ang mga salita mo, Panginoon, na kami po ay itinuloy mo na ng mga child of God, Panginoon. At kami po ay nagsasuffer, pero itong sufferings na ito ay magiging access namin, Panginoon, para sa iyong glory, Panginoon. At ito pong aming pong mga earthly sufferings ay hindi po kailangan tulad sa kanyang naghihintay sa amin, Panginoon. Kaya Lord, continue to bless each one of us. Give us strength, courage, wisdom, God, Lord, divine protection, favor, financial breakthrough, peace of mind, Panginoon. Healing mo, God, Lord, strength, at mula sa iyo, tuloy na kinikilig namin ito. Masagalan, hindi po kami, Panginoon, na sumuko at manghiha sa iyo, Panginoon. Pag-sus, magsilibol itong aming kalakasan. Salamat, Panginoon, at tuloy na lahat narinig namin sa iyo namin pinabalik. Pinakamataas sa patuloy. Ngayon, masasalamat ng pagkakilang. Ito po ang manalangin. Pangalan ng mga Jesus.